Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng NCR for Sara Duterte 2028. Survey ito, Kalye Survey ng Net25. Okay. Nagsagawa ang Kalye TV 25 ng Kalye Survey sa lugar ng Novaliches, Quezon City, April 27, 2026. So kahapon lang ito. Ito ang resulta ng Kali Survey. Sara, 50 among 103 katao pala ito. 103 katao. Sara, 50, so halos 50%. Lenny, 15 katao ang bumoto sa kanya. Risa, 3. Rapi Tolpo, 10. John Vic, 0. Martin, 0. Undecided, 25. So, halos 50% na kuha ni BP Sara dahil 103 katao yung sinorvey. Okay, sa isang lugar. Sa Kalye Survey, sa Novaliches, Quezon City, Sara Duterte, 48.54%, Lenny, 14%, others, 12.62%. Yun po ang resulta. So, halos 50% na. Beo, so, sa isang survey ng, I think, Okta Research, yung face-off o one-on-one na labanan between BP Sara and Madam Lenny, 46% ang nakuha ni BP Sara, samantalang 35% si Madam Lenny, the remaining 19% is undecided. So, makikita mo talaga na ang talagang dikit na labanan is BP Sara and BP Lenny, dalawang BP. Sayang nga lang at hindi naman tatakbo si BP Lenny, but nothing is sure yet. Baka mamaya, pagdating ng panahon, malapit na, saka lang mag-decide. Kaya lang, that will be disadvantageous na naman sa kanila kung late decision si BP Lenny. Kagaya nung 2022, sinisisi ni Trillanes, si BP Lenny, kaya daw sila natalo dahil late nag-decide si BP Lenny tatakbo. Kaya ang sabi naman ng iba na, anong late na? Si Digong nga, siyang pinaka-late na nag-decide noong 2016, nanalo pa rin. Kaya, depende sa ano. So, sa ngayon, sa lahat ng mga survey, wala pa rin talagang lumalabas na kandidato na pwedeng may pag-asang manalo laban kay BP Sara except kay BP Lenny. Kailan? Malayo pa rin. Opinion ko lang ito hindi natatakbo si Madam Lenny. Nakapagbitiw na siya ng salita at saka tama yung kanyang decision to run for re-election mayor sa Naga City dahil mas marami siyang magawa doon. Sigurado na siyang panalo doon eh. Kung ako si Madam Lenny, bakit pa ako magpapakahirap tatakbo sa nasyonal na wala namang kasiguruhan? Mabuti lang sana kung walang Sara Duterte na makakalaban niya. Example, ma-disqualify si BP Sara. Si Basti Duterte ang kalaban niya. Baka mas okay, mas malaki ang chances niya. Kailan kung hindi ma-disqualify si BP Sara, tuloy-tuloy ang pagtakbo niya, wala talagang makakatalo kay BP Sara. Kahit anong gagawin. Itong si Congressman Joel Chua, parang abogado pa naman siya. Sinasabi niya na sigurado, walang takas
si VP Sara sa pananagutan. Kahit mag-resign pa siya, hahabulin pa rin siya ng taong bayan. Madidisqualify pa rin siya. Ano? Malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Congressman Chua na posibleng mag-resign si VP Sara. What for? Klaro naman sa Senado na panalo kahit anong gawin nila, bali-baliktarin mo man ang mundo, panalo si VP Sara sa Senado, sa trial. Sinasabi ni Ridon na kumpiyansa ako na makukumbinsi namin ang mga senador sa lakas ng ebidensya laban kay VP Sara. Ano yon? Yung 6.7 billion daw na total cash flow, either in or out, 20 years, 6.7, yun daw ang yaman ni VP Sara. Oy, Honorable Ridon, wag mo namang insultuhin ang katalinuhan ng Pilipino. Dahil hindi yon ang total na kayamanan ng mag-asawang Duterte, dahil total cash flow lang yun. Kaya wag kayong pasisigurado dahil magkakaalaman na. Sana bukas makalawa is impeachment trial na para once and for all matapos na itong ano. Okay, another development na ano ko is si Attorney Neil Labayon, sikat na. By the way, shout out ko muna ang aking mga kaibigang researchers, si Eudora at saka si Chris Torres. Salamat sa palagi niyong pagpapadala sa akin ng mga post, articles, and videos. Kaya nakakagawa ko ng maraming reaction vlog. So yun na, ini-interview na si Attorney Neil Labayon ng mga mainstream media. So at least si Attorney Manscarpio, relax lang. Yun ang tunay na leader. Alam niyang dumiskarte na ipapaliwanag niya ang kanyang posisyon by picking up a very competent spokesperson in the person of Attorney Neil Labayon. Mabuhay po kayo, Attorney Labayon and Abayon pala ha. Attorney Abayon and Attorney Manscarpio. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa iyang atop, muna ni ang kadako sa buslot og muna sad ni ang kagkaluag. O makita gyud nato nga karaan na gyud kaayo og ulanan na gyud og muulan. Tungod sa kadugayon na sa iyang atop, ingani na gyud ang itsura. Og muna ni ang yero nga among ginahatag nga ilang ipuli karon sa ilang atop nga nabuslot na. O karon na atupan na gyud tong balay ni ate nga kuan na buslot na kaayo. Kita gyud nato nga napulihan na tong mga buslot. Salamat sa Ginoo kay ang akong napulo na ka tuig nga sin nga mga buslot na karon. Nagpasalamat ko kay naayuhan na gyud na hinabangan ko. Salamat kaayo sa naghinabang sad ug sa tanan nga nagkuan ani nga
nagdala sa kuan sin. Salamat kaayo sa tanan Salamat kayo. nga kuan ka kuan pa nga ni nga kuan nga ang tanan nga kan matabangan sa aning hinabang. Salamat kayo. Salamat